lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa sa pinakapaborito kong kwento sa Biblia tungkol sa pananampalataya ay ang kwento ng pananampalataya ni Job. Siguro marami sa atin ang familiar sa kwento ni Job. Siya ay isang tao na tapat sa Diyos, malalim ang pananalig sa Diyos, biniyayaan ng Diyos ng pamilya, maayos na pamilya, at maraming ari-arian. Ngunit, isang araw, o sa isang punto ng buhay niya, siya ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang, sa term ng tao ay kamalasan sa buhay, upang testingin ang kanyang pananampalataya. Nawala ang kaniyang maraming mga ari-arian tulad ng kaniyang mga alagang hayop, ng kaniyang mga pananim. Iniwan siya ng kaniyang mga alipin at sa huli ay namatay ang kaniyang buong pamilya. Pero sa lahat ng ito, iisa lang ang nasasabi ni Job. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang kumukuha. Purihin ang ngalan ng Diyos. Mayroon pa rin siyang kakayahang sabihin na purihin ang ngalan ng Panginoon, ang ngalan ng Diyos, sa likod ng napakaraming mga kamalasang nangyari sa kanyang buhay. Napakalalim na pananampalataya na kahit ako, hindi ko maisip sa aking sarili kung kakayanin ko pa bang sabihin na purihin ang pangalan ng Diyos kung mangyayari sa aking buhay ang nangyari kay Job. Sa Ebanghelyong binasa, narinig din natin ang kwento tungkol kay Juan, na kung saan, sabi niya sa Ebanghelyo, ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya ng tanda kung papaano niya makikilala ang Mesiyas. Isang tanda ng pananampalataya na makikita niya at makikilala niya kung sino ang Mesiyas ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng paglapit ng Espiritu sa ulo ni Jesus habang siya ay binibinyagan. At ito ang tanda ni Juan. Kaya nga sinabi niya sa Ebanghelyo, nakita ko, ako mismo ang nagpapatotoo. Ito ang Mesiyas ng Diyos. Ito ang kordero ng Diyos. Grabing pananampalataya. Pero sabi ni Juan, nalaman niya ito dahil sinabi sa kanya ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos sa kanya. Kung maalala natin ilang araw na rin ang lumilipas, nung pumunta ang banal na mag-anak sa templo upang ialay o mag-alay ayon sa kautusan ni Moises para sa firstborn ng kanilang pamilya. Lumapit si Simeon, kinuha ang bata, kinarga ang batang Jesus, at sinabi niya na, Panginoon, maaari mo na akong kunin dito sa lupa, yamang nakita ko na ang kaligtasan na iyong ipinangako sa buong sanlibutan. Paano na nalaman ito? Sinabi sa kanya ng Diyos. Pananampalataya. Siguro, napapaisip tayo ngayon, papaano ko kaya makukuha ang ganon kalalim na pananampalataya? Una, siguro, ang malalim na tiwala ng isang tao sa Diyos. Dahil hindi ka magkakaroon ng isang pananampalataya na ganon kalalim tulad ni Simeon, tulad ni Job, tulad ng banal na mag-anak, tulad ni Juan Bautista, kung wala kang tiwala sa Diyos, kung hindi malalim ang iyong tiwala sa Diyos. At nangyayari lamang ito sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Isang pananampalataya, isang biyaya na ibinibigay sa atin. Siguro, wala pa tayo sa punto ng ating buhay ngayon, doon sa lalim ng pananampalataya ng mga binanggit ko na mga pangalan. Pero pwedeng mangyari sa atin. Pwedeng mangyari sa tao. May ibang mga tao na ako personally
nalaman ko mula sa kwento ng kanilang mga pamilya, yung mga tao na bago sila mamatay, nakikwento ng kanilang mga kapamilya na ang wish ng kanilang mahal sa buhay bago mamatay ay yung kamatayan na hindi mahihirapan. Yung kamatayan na hindi masakit, na hindi pahihirapan ng pamilya. At ibinigay sa kanila ang ganong biyaya ng kamatayan. Nangyari ito dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At yun siguro ang ibinibigay din sa atin na sana ito ang ating panalangin. Sana ito ang ating panalangin sa araw-araw. Isang pananampalataya na bagamat humaharap ng maraming at matitinding pagsubok at mga hamon sa ating buhay, isang pananampalataya na hindi nawawalan ng tiwala sa Diyos. Isang pananampalataya na hindi napapalitan ng mga material na mga bagay, isang pananampalataya sa harapan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang kausapin ng masinsinan ng Diyos. Para kay Juan Bautista, para kay Job, para kay Simeon, para kay Maria at kay Jose, hindi lang siguro ito ang kanilang dasal, kundi ito ang hiling nila sa Diyos. At para sa ating mga Kristiyano, ito rin sana ang ating hiling sa araw-araw. Gaano man kaliit ang ating pananampalataya, ang ating dasal at hiling lagi, Panginoon, sa likod ng maraming hamon sa buhay, bigyan mo ako ng isang pananampalataya na hindi questionin ang kalooban mo sa akin, kundi isang pananampalataya na makikita ang iyong sarili sa mga pangyayari at mga nangyayari sa aking buhay. Isang pananampalataya na hindi natin ipagpapalit kahit anuman. Isang pananampalataya na hindi mapapalitan ng kahit ano na dumating sa ating buhay.